Lisur, dito po sa labas ng Civic Village. So, for now, hindi po gaanong traffic, kaso, grabe ang init po. So, ngayon guys, kasama ko po si Aina. Hello guys! And pag-uusapan po namin yung about po sa Waze app na ginagamit ng mga drivers, motorcycles, cab drivers. Familiar po ba kayo dito? Ayan po, oh. Tara! Waze app! Mostly, ginagamit talaga siya as a navigational app. Merong mga features like police alerts, red light camera warnings, speed up detection, and etc. Now, it has 50 million users worldwide. Dito naman sa Pilipinas, nasa 536,100 users year 2025 and 2026. Pero let's see muna kung ano bang opinion ng ating mga kababayan about this app. Kaya tara, samahan niyo kami! Let's go! Let's go! Hello po, meron po ba kayong Waze app? Ang kasagutan ay meron po ate! Yun, meron lang po akong question about that app. Di naman po magtatagal, just need your opinion. Sige po. Sa'yo po, ano po ba sa tingin mo yung benefits ng Waze app? Malaking tulong po yung Waze app, lalo na sa mga drivers na tulad ko. Pag nag-enter ko na yung address na pupuntahan ko, nag-wave lang siya sa screen ng app tapos nag-activate na siya. Wow, yung update version pala gamit niyo po. Pero meron din po ba siyang disadvantage para sa inyo? Wala po. Yun lang, di ko siya nagagamit sa mga lugar na mabagal ang internet connection. Dapat familiar ka talaga sa mga ruta para alam mo kung saan ka dadaan. Kailangan ko rin magdala ng power bank kasi nakalooban siya ng phone. Pero sa tulong po ng app sa inyo, continue pa naman po ba paggamit nito? Siyempre naman po, as long as maingat tayo sa pagbiyahe. Yes po, ingat po lagi sa pagbiyahe. Thank you for your time. Bye! Bye na! Kung features ng Waze app yung nagustuhan. Maganda yung nakaka-play ng music habang nag-drive. Hearing friends, pag-sign up, pwede gusto mo bang makareceive ng personalized ads or libre. At meron din spotlight full tips. Andun nakalagay yung mga functions ng app. Meron din naka-display na recommendations ng mga local points of interest like naghahanap ng driver ng pinakamalapit na gas station na low yung price. O kaya naman, naghahanap ng restaurant at car-friendly rest stops. Nagbibigay din siya ng guide kung saan location pwede pumunta. Yung mga icons na yon at displayed maps ng others users, agree ka po ba na nakakalito din siya? Overwhelming siya sa screen, kaya siguro pag di siya agad naintindihan ng users, namamali yung mga nakiklik na buttons, kaya bumabagal yung navigation. Sa tingin niyo po ba, di naman risky gamitin yung app? Di ko po masasabi na safe talaga kasi nga minsan dahil sa dami ng icon sa screen, nadidistract yung user at pwede siyang ma-out of focus. Posibleng may cause of accident pa rin o kaya naman mali yung way na itinuro ng app. Gaya nung nabalitaan ko way back of 2023, yung driver na pauwi sila papuntang Makati kaso na-stuck yung kotse nila sa PNR. Sa Pandacan, Manila, muntik na ngang mahulog sa river. Buti at safe naman yung driver at yung kasama niya. May tendency rin na kapag umiwas yung driver sa traffic at dumaan sa small areas na navigate ng app, pwede ring magkaroon na tuloy ng traffic sa small areas na yun. At doon naman sa mga rural areas, nawawala yung ground sourcing na maka-receive ng report tungkol sa pangyayari sa road. O mas okay naman, merong mga safety features yung app at naka-voice activate navigation para nakafocus lang sa pagdadrive. Para, syempre, yung rules at instruction ng app ay need din ma-improve for safer rides and navigating efficient routes. Para po sa inyo, ano po yung advantage ng paggamit ng Waze app? Siguro, yung pag-notify ng apps about road conditions, halimbawa kapag mayroong road cross incidents or
accidents, o kaya may potholes, may mga na-stuck na mga sasakyan kung close ba or may change sa daan, kung anong mga nangyayari sa road. Nako-connect din siya sa FB and Google Calendar, kaya interactive din yung apps kasi pwedeng mag-share yung user ng information, pwedeng mag-communicate, commonly yung beep-beep message. Meron siyang features na pwedeng mag-add friends, kaya possible matrack yung location sa isa't isa. Amazing! Kaya lang, since interactive na siya, ano pong masasabi niyo sa posibleng epekto nito? Ang problema dito, yung freedom ng users sa pag-share ng information. Pwede kasi silang maglagay ng false information. Kunwari, may car accident sa street, pero wala naman. Kaya masasabing di rin gaano accurate yung mga reports, kaya nakakalito at nakakabahala. So, yung mga users, kailangan talagang maging responsable sa paggamit ng app? Opo, para sana ma-accurate ang safety ng mga drivers na gumagamit ng Waze app, tsaka huwag masyadong ma-rely sa apps. Mas maigi rin na kung talagang matututunan na ng mga drivers yung ilang mga navigation skill. Eto na nga, may ilang info na tayong nakuha related nga po sa misinformation and safety concerns ng paggamit ng Waze app. How about kaya sa data privacy? Pakinggan natin yung ilang insight. Nagkukolik siya ng mga data like location, speed and driving, habits ng users na mag-raise talaga ng concern about data privacy. Di natin alam kung lahat ba ng users aware kung ano ba yung mga info na nakukulik ng Waze at paano nila ginagamit ang mga ito. Another thing is that the law enforcement should be concerned about the police locators features of the app. Nalalaman kasi ng users yung location ng police officers, kaya pwede silang dumaan sa ibang way para maiwas ang inspection or checkpoint. This is actually alarming kasi pwede siyang gamitin ng mga criminals or irresponsible players. Kailangan may improve ang privacy protection at maging transparent yung app when it comes to data collection practices. Para malaman or maging aware ang users kung ano mga data ba ang nako-collect, how it is used, and also who has access to it. It must also give users control over yung data. Agree din ako na maalis yung mga police locator feature ng app para ma-hide yung location nila. Hindi agad malalaman ng mga irresponsible drivers and criminals. Yung mga policies para ng government ang makakatulong para ma-regulate ang traffic flow. It is not a direct threat to human existence. It only possesses minimal danger that require possible use and proper regulation. And those potential risks like distraction and inaccurate information should also be addressed as much as possible. Okay, kapag iwas stress sa traffic at tipid fuel ang usapan, okay din nga naman na gamitin yung app lalo na kapag meron itong accurate location at nakakarating ng mabilis sa pupuntahan. Kaya lang, reminders lang po sa mga kapwa nating drivers dyan, keep safe and always practice responsible driving. Bye! Bye everyone! Dito na po magtatapos ang aming vlog. Bye guys!